The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus went into the region of Caesarea Philippi, and he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Then he strictly ordered his disciples to tell no one that he was the Christ. From that time on, Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. "God forbid, Lord. No such thing shall ever happen to you." He turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as of God does, but as human beings do." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maraming salamat po sa mga pagbati. Dahil minsan nasabi ko, ang araw ng mga pari ay hindi yung Father's Day, kundi ngayong August 4 sa kapiyastahan ni Saint John Maria Vianney. And the Sunday that comes after August 4 or nearest to August 4, or I say the first Sunday of August, is always the Saint Vianney Sunday. Saint John Maria Vianney Sunday. Who is Saint John Maria Vianney? In the most simplest description, Saint John Maria Vianney is not among the most popular priests, not among those most intelligent, but he is one of the most holy. And if you are looking for a priest, or what you wanted your priest to be, please seek those who are holy, aspire them and inspire them to be holy. Mahirap yung sa panahon na nangingibabaw ang social media, o siguro nung unang panahon pa, hindi lang masyadong nabibigyan ng pansin. Gusto ng maraming parokyano yung pari nila, magaling kumanta, magaling sumayaw, di ba? Ano pa? May pari nga nagmamagic pa eh. Gusto ninyo, o marami sa mga parokyano, gusto nila kanilang mga pari, performer. Pero hindi yan ang panawagan. Hindi panawagan. Kaya nga po, mahalaga yung inyong mga pagbati, pero mas mahalaga ang inyong mga panalangin.
Minsan ko nang sinabi ito, dalawang bagay kung bakit ang pari ay lumalabas sa pagkapari. Two reasons why priest failed to become who he is. Worse, they leave their vocation for two simple reasons. Hindi na sila nagdadasal. Ikalawa, wala na nagdadasal para sa kanila. Yun lang ang dalawang dahilan. Hindi na sila nagdadasal at wala na nagdadasal para sa kanila. Busy. Ang galing-galing. Ano pa? At pagkamisan, ginajustify ng pari that my work is my prayer. Yun ang kadalasang tukso ng demonyo sa isang pari. That my work is my prayer. Forgetting that prayer is an intimate relationship with the God who called him to become a priest. Kaya nga, mahalagang-mahalaga yun. Mahalagang-mahalaga. Kung ano man ang inahanap niyo sa isang pari, mahalagang-mahalaga. Siya'y banal at kahit kailan hindi siya magiging banal kung hindi siya nagdadasal at walang nagdadasal para sa kanya. Napakadaling, sabi nga, magbigay na komentaryo, paninira, ano pa, magsabi kayo. Sabi nga no isang pari, kung saan na chismis, ano po, yun naman talaga ang libangan ng maraming parokyano, ang pagchismisan si Father, di po ba, ano? At sabi ng isang pari, punong-puno na yung pari, na chinichismis siya doon sa kanyang parokyang pinaglilingkuran. At ang malungkot nito, ang mga chismosa, yung mga nagsiserve. Yun ang malungkot. Di po ba? Ano? Ha? Sorry for the words. At sa punong-puno na si Father, ha? At sabi niya, pinatawag daw yung mga nagsiserve. Ano po? Galit na galit, mataas ang boses. Sabi niya, chinichismis niyo ako na ako ay may babae. Tapos, sabi daw ni Father, ichichismis nyo rin lang ako sa pangit pa. Di ba? Sabi daw, sa pogi kong ito. Mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Aywan ko ba kung bakit ginagawang pulutan si Father. Ano po? Instead of praying, as I have said many times, what's the use of having a beautiful church without a priest? Ang dami magagandang simbahan sa Europa, sa Amerika, pero walang misa. Bakit? Walang pari. Walang pari. Bakit walang pari? Kasi yung mga magulang din na nagsasabi sa mga anak, huwag kang magpari. Ang mga magulang na rin nagsasabing, wag yan, wag mong isipin yan, hindi yan para sa iyo. Sino yung mga pinamimigay ng magulang na magpari? Father, imbitahin mo naman sa seminaryo itong anak ko. Kasi hindi makakuha ng trabaho. Walang boy, walang girlfriend. Ano po? Ang tamad-tamad. Baka pwede ito sa seminaryo kasi walang ginawa kundi mag-inom. Ano kinabukasan ng simbahan kung yan ay ipapasok ninyo? Hindi po ba? Your priest must be holy. Your priest must be praying. And you have to understand this. Minsan ko na sinabi rin ito. Na ang isang puno para mamunga ay ano? Unang-una, maganda ang binhi, maganda ang lupang sabi nga, pinagtataniman, at maganda ang paligid. Tatlong bagay. Magandang binhi, maganda ang lupang kinatataniman. Ano ang kinatataniman ng isang pari? Ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya. Magandang paligid. Alam nyo, kahit gaano kabuti yung pari, kahit gaano kabanal ang pari,
kung ang paligid ay sabi nga, ganun kadumi. Hindi nyo tutulungan ang pari na maging banal. Ay, kung hindi man imposible, napakahirap para isang pari na gampanan ang kanyang pagkapari. Anong meron sa unang pagbasa? Anong meron sa unang pagbasa? Ang pagpapakilala ng isang Diyos na kung saan ito ang pilit na pinakikilala ng pari sa sambayanan. Na ano? Na merong isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng pagmamahal sa kanyang bayan, sa kanyang mga nilikha, na kung saan handang magpatawad at limutin ang pagkakasala. Yun ang buod ng unang pagbasa. Merong isang Diyos na punong-puno ng pagmamahal, handang magpatawad at limutin ang pagkakasala. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga yung tanong sa Ebanghelyo, sino ba ako para sa iyo? Who do you say that I am? Looking at you today, many of you, I guess, are first-timer. I do not know why you are here. According to your faces, by your face alone, you have your own picture of who is God to you. Yung mga bata-bata, yung matanda na, alam ko may mukha ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Pero ang akin pong tanong ay, hinahayaan niyo ba ang Diyos na magpakilala sa inyo? Hinahayaan niyo ba ang Diyos na magpakilala sa inyo? Whether you are a priest or a religious, do you still allow God to reveal Himself to you? Yun ang sabi ng Diyos kay Pedro, it is not from you, it is God who reveals it to you. And perhaps not only to the priest, but to everyone, that we allow God to reveal Himself to us. Sino ba ako para sa iyo? Sa gitna ng iyong problema, sa gitna ng iyong pagtawa, sa gitna ng pag-aaway niyong mag-asawa, sa gitna ng pagsusumikap mo ng iyong anak ay maabot ang pangarap, sa iyong katandaan, sa gitna ng iyong pag-aalaga ng isang makulit na magulang, sino na ang Diyos sa iyo? Mga minamahal na mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang mukha ng banal na pari ay ano? Parang isang malinis na bubog, glass, not mirror. A holy priest is so transparent so that every time God looks at the priest, God sees the faces of His people. Sa tuwing tinitingnan ng Diyos ang mukha ng pari, ang nakikita niya ay ang mukha ng kanyang sambayanan. Kaya nga, sa gitna ng pagtingin ng sambayanan sa mukha ng pari, ang nakikita nila ay ang mukha ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, may lumang kwento sa Reader's Digest. Noong panahon ng giyera, may batang gutom na gutom. Gutom na gutom. Nanghihingi siya doon sa paniderya, sa bakery. Sa sobrang gutom ng bata, dinidilaan niya yung salamin. Dinidilaan na lang niya yung salamin. Ano pa? Siyempre, ang lasa, salamin. So transparent. Ninanamnam niya na ang kanyang dinidilaan ay yung tinapay. Sa sobrang gutom. At nakita siya ng isang sundalo. Bumili ang sundalo ng tinapay. Binigyan ng bata. Gutom na gutom ang bata. Kinain agad ang tinapay na hindi nakapagpasalamat. Habang papalayo ang sundalo, hinabol ito ng bata.
hinila yung pantalon kasi mabasa, sobrang hinila yung pantalon. At tiningnan lang ng sundalo yung bata. At ang tanong ng bata sa sundalo, "Are you Jesus?" Ikaw ba si Jesus? A story worth telling. A story worth telling. Ikaw ba si Jesus? If there is one thing, perhaps I will be inviting you today, is to try to know Jesus for who He is, not what people are trying to tell you about Him. Ask the Lord to reveal Himself to you, that you will know who He is, so that when He asks the question, "Who do you say that I am?" you will answer it the way Peter answered it. And when people sees you, even though in the doubts of their hearts, still they will be able to ask the question, "Are you Jesus?" Ikaw ba si Jesus? Amen. 3 things necessary. Help your priest to be holy, transparent, so that every time God looks at the priest, God sees His people. And every time the people look at the priest, they see God. Second, please pray for your priest. Ang pari kaya lumalabas ay dahil hindi na nagdadasal at wala na nagdadasal para sa kanya. Maganda ang inyong mga pagbati, pero mas mahalaga ang inyong mga panalangin. Ikatlo, to have a good priest, there must be a good seed, a good soil, in a good environment. Mahalaga yun. Sa simula pa lamang, ang banal na pari ay kailangang mayroong malinis na puso, maayos ang pamilya, at higit sa lahat, maayos na komunidad. Ang akin pong pasasalamat sa lahat ng mga nagmamahal sa akin. Naniniwala ako doon. Marami nagmamahal sa akin. May galit din, pero mas marami nagmamahal. Sa inyong lahat, maraming salamat. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.